nagbigay ng kanilang pahayag ang bansang China sa ginawa ng Pilipinas sa pang-iinganyo nito sa mga kaalyadong bansa tulad na lamang ng Amerika, Japan at ng Canada na sumama ito sa isang multilateral exercises sa kanilang mga karagatan sakop ng iligal na 9-dash line. Nagsasagawa ang mga naval at air units ng Pilipinas kasama rin dito ang Canada para sa ika-7 Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Inaasahan na ang ginagawang exercises ay magpapaigting sa kooperasyon at interoperability ng mga kalahok na pwersa at magpapalakas sa tatagan ng rehiyon at magsusustento sa mga prinsipyo ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner, ang exercises ay nagpapakita niya ng magandang hangarin ng mga bansang kalahok upang mapalakas pa ang kooperasyon ng bawat bansa alinsunod sa international law. Binanggit din ni Browner na ang MMCA ay nagsusulong ng isang layunin na pangalagaan ang karapatan sa kalayaan ng paglalayag, paglipad at maritime rights ayon sa mga alituntunin ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang ika-7 MMCA ay kasunod ng mga nakaraang exercises sa rehiyon kung saan nagsimula ang unang MMCA noong Abril noong nakaraang taon at sinundan noong buwan ng Hunyo, Agosto, Setyembre at Disyembre ng parehong taon, habang ang ika-6 na MMCA naman ay isinagawa noong February 5 ng taong ito at ang kasalukuyang exercise naman ay isinagawa sa West Philippine Sea, partikular sa loob ng Joint Operational Area ng Northern Luzon o NOLCOM. Samantala, kinumpirma rin ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Serces Trinidad ang patuloy na ginagawang mga exercises, ngunit tumanggi siyang magbigay ng detalye tungkol sa mga partikular na unit at iba pang mga kalahok para sa mga kadailanang pang-seguridad. At ito rin ang dahilan kung bakit nag-react ang China tungkol sa mga ginagawang pang-uudyok umano ng US at ng Pilipinas para sa isang digmaan. Ayon kay Mauning, minabuti na lang nila na iatras ng bagya ang kanilang mga barko mula sa China Coast Guard para maiwasan ang escalation sa magkabilang panig. Pagpapakita lamang nito na hindi sila ang unang gumagawa ng hakbang para manggulo sa mga pinagtatalo ng karagatan. Pinabulaanan din Mauning ang mga balita na pinaputukan umano ng mga barko ng Pilipinas at Amerika ang kanilang mga sasakyang pandagat na nagmamasid at nagsasyado sa mga kalahok ng multilateral exercises, kung kaya minabuti ng mga ito na upatras ng bagya sa lugar kung saan gumagawa ng mga pag-iensayo ang Pilipinas, Canada, Amerika at ng Japan. Samantala, inaprubahan na ng House Committee on National Defense and Security ang pagbili ng mga karagdagang barko mula sa bansang France, Japan, Israel at Korea para sa mga ahensya ng gobyerno tulad na lamang ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy. Ayon sa balita, naripaso na ito ng Kongreso at pasado na rin sa Pangulo ang pagbili ng mga karagdagang barko para sa bansa. Magsisimula na itong tanggapin ng Pilipinas sa unang yugto ng taong 2026. Dagdag pa rito, ilan din sa mga mapagkukunan ng mga karagdagang sasakyan pandagat para sa BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay magmumula naman sa mga lokal na shipbuilders ng bansa.